Dumiretso ng kusina si Nati matapos na batiin ng ama na tumangulang naman sa kanya. Muling binalikan ng kanyang mga narinig. Kung hindi ang kanyang kapatid ang may gawa noon kay Alex, ang gobernador ba ang may gawa noon? Hindi niya makalimutan ang mga banta ni Gaston kay Alex. Bigla tuloy nais niyang makita si Gaston upang siguraduhin kung ito nga ba ang may gawa noon. Gumayak na siya matapos na uminom ng tubig. Hindi siya kumain ng agahan at nag-drive na patungo sa hotel kung saan naka-check-in ang gobernador. Hindi niya alam kung ano ang mga sasabihin niya. Kapag nakita na sila, malamang magugulat tong naroon na naman siya. Ganun pa man, hindi pa rin siya dito nagpapigil. Bahala na mamaya kung anong idadahilan ko. Basta gusto ko siyang makita. Ilang beses na siyang nakapunta doon kung kaya naman dire-diretso na siya sa elevator. Hindi na nga rin siya sinita na nasa front desk dahil mukhang nakilala na siya. Pagdating niya sa harap ng pintuan ng suite ay makailang beses niyang pinindot ang doorbell. Ilang minuto pa ang lumipas at wala man lang doong nagbubukas. Kinakabahan na siya, mabuti na lang at dumaan ang manager ng hotel at nakita siya nito doon. Maaga siyang nag-check out kanina, miss. Hindi ba siya nakapagpaalam sa'yo ng maayos? Nakaramdam ng kakaibang hiya si Nati ng mga sandaling yun. Bakit nga naman siya pumunta doon nang hindi alam ng gobernador? Nahihibang na naman siya. Parang syunga. Malamang busy nga yung tao. Tapos siya na walang ginagawa. Kung makapunta doon ng walang paalam, akala mo ay kasintahan nito. Nakita ng manager ang pagkagulantang niya na halatang wala siyang alam. This suite is reserved by Governor Barcelo all year round. Siya lang ang gumagamit nito at kahit na wala namang tao sa loob na naninirahan ay bayad pa rin siya. Gusto mo bang pumasok sa loob, miss? Napapahiyang umiling si Nati kapag Daka ay tumango. Hindi niya alam kung saan pa siya kumukuha ng kapal ng mukha na manatili sa harapan ng manager. Baka mamaya niyan makarating pa ito sa gobernador. Ano naman din ang gagawin niya sa loob noon kung walang dahilan ng pinunta niya? Magpapakatanga? Thanks sa lahat. Hindi alam ni Nati kung paano pa niya nagawang umalis ng hotel nang dahil sa labis na kahihiyan niya. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, ay kinuha niya ang cellphone. Gusto niyang tawagan si Gaston at bombahin ng mga katanungan kung bakit hindi malang ito nagpaalam na alis na pala. Ngunit pinigilan niyang kanyang sarili dahil ano bang karapatan niyang gawin ang bagay na yun? Wala. Naka one night stand lang naman niya ito. Nakahalikan. Yun lang naman ang connection nila. Wala naman silang relasyon. Magtigil ka nga, Natalia. Hindi porket ganun ay may karapatan ka na sa kanya. Kita mo nga umalis na siya nang hindi mo lang nagpapaalam sa'yo. Huwag makapal ang mukha mo. Pabayaan mo lang siya ng ganun. Yun ang kanilang huling pagkikita. Ilang buwan ang lumipas bago muling nagtagpo ang kanilang landas sa hindi inasahang pagkakataon. Bagay na walang sino man ang nakakahula na maging si Nati o Gaston. Sige na, Nati. Pumunta ka na bilang kapalit ko. Gusto ko talaga makakuha ng autograph ng artistang yun. A-attend siya sa advance screening ng kanyang movie. Sige na, anak. 1 oras lang naman ang lampas. Wala ka rin namang ginagawa dito. Pagbigyan mo ng kahilingan ng mommy. Lakad ka na, Nati. Tinatamad na tinignan ni Nati ang kanyang ina. Wala talaga siyang planong lumabas ng araw na yon. Ewan ba niya? Sobrang low ng kanyang energy. Marahil ay dahil sa ilang sunod-sunod na gabi na pagbabar niya at pag-inom ng alak. Naghahanap na ng pahinga ang kanyang katawan magmula sa araw na yon. Malalalan talaga itong ubo ko at sipon. Nakakahiya naman kung maghahawa pa ako doon ng virus. Kumbinsi pa sa kanya ng ina na pinaliit pang kanyang mga mata. Please, Natalia. Sige na. Sayang may tickets ang ginang at nanghihinayang naman siyang hindi niya yon magagamit. Valid lang din yon sa araw na yon. Kinansa niya na ang pagsama sana sa kanyang mga kaibigan sa premiere. Kaysa masayang lang, ay hinimok niyang anak na siya na lang ang pumunta. Kahit na alam niyang aangal ito at tatamarin. Magsama ka ng mga kaibigan mo. Tutal 3 ticket naman yan. Sige na anak, please. Si Patrick, si Farah, banggit pa ng ginang sa mga kaibigang hindi alam ni Nati na pinagkakatiwalaan ng ginang. Unang tinawagan ni Nati ang kaibigang si Farah, ngunit hindi naman ito pwede. Hindi niya na hinangad na gawin yon kay Peter dahil alam niyang kahit na anong ginagawa nito ay ititigil niya para samahan lang siya. Nakabalik na rin naman galing honeymoon ang kanyang hipag at kapatid. Ngunit naisip niya na baka hindi ito payagan ng Kuya Nick, lalo na't masala ng pagbubuntis ng hipag.
Subalit sinubukan niya pa rin. Magpapaalam ako sa kapatid mo. Tanging samit ng kanyang hipag na hindi na niya inasahan pa na sasamahan siya. Masyadong mahigpit ang kanyang kapatid sa kanyang asawa kaya baka hindi payagan. Okay, tawagan mo ko kapag pinayagan ka ni Kuya Nick. Si Mommy kasi may gusto. Ganun na lang, ang gulat ni Nati nang payagan ng kapatid niya ang hipag na samahan siya. Yun nga lang, kabuntot nitong kaibigan niya si Rina, na binaliwala na lang din naman kay Nati. Gaya ng inaasahan, bored na bored si Nati sa event, kahit na marami ang nasisiyahan. Romantic comedy yon, ngunit hindi niya nagustuhan. Marahil ay dahil ayaw niya sa main actress nitong may screen name na Paloma. Maganda naman ng babae, pero hindi talaga niya maintindihan kung bakit ayaw niya at mainit ang dugo niya dito. Ang galing niya naman, papuri ni Krisa, na nilingon pang katabi nitong kaibigan. Oo nga, napaka-talented pa ng female lead. Hindi nakakapagtakang sobrang sikat niya, hindi ba? Tumangutango lang si Nati upang makihalubilo na siya pinag-usapan ng mga kasama niya. I won't meet any fans today. Pagod na ako. Gusto ko nang umuwi, sambit ni Paloma na tinanggal ng suot na earrings. Nilingon ng kanyang assistant para sabihin lang iyon at ipaalam na kaagad sa mga naghihintay niyang fans. Mag-set na lang tayo ng ibang araw para sa fan meeting. Maliwanag ba yun? Hmm? Klaro pa ng babae na halatang hindi tatanggap ng katwiran mula sa kanyang kasunod na assistant. Nasa inila ang silid na sila para sa mga artista ng naturang building. Magpapahinga lang siya doon saglit at aalis na rin. Galing siya sa pamilya ng mga aktibo sa show business. Kung kaya naman medyo may pagkaarogante ang kanyang ugali at boses. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya at walang ibang nagagawang kanyang assistant kung hindi ang ibigay ang lahat ng kanyang demand. Pwede naman ang gusto mo, Miss Paloma. Wala namang problema yun sa ibang mong fans. Pero may isa sa mga fans mo na isa rin sa mga sponsor mong nandito upang makahingi lang ng autograph. Fan na fan mo siya. Hindi siya nakapunta dahil may sakit ngunit pinapunta niya yung bunsong anak niya. Pagbigyan mo na. Isa lang naman siya. Halata namang hindi rin siya magtatagal at autograph lang kailangan sa'yo. Na-curious na ang isipan ng aktres sa si Paloma kung sinong tinutukoy ng assistant na sponsor umano niya at the same time ay bahagi ng fans club niya. Hinubad niya ang kanyang dress upang magpalit ng mas komportableng damit at kapag dakay prenting na upo na sa inila ang upuan sa kanya. Dumekwatro pa ang aktres at kinuha ang tubig niya sa gilid upang uminom. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa kausap na assistant habang tumutangga sa bote ng kanyang tubig. Hinintay itong matapos ng assistant. Alam niyang tatanungin siya nito kung sinong kanyang tinutukoy na napaghandaan na niya. Sino? Galing sa pamilyang Bentacourt, Miss Paloma. Kilala mo naman marahil ang pamilyang yon, hindi ba? Bigyan kita ng ibang details. Ang panganay nilang anak ay top 1 sa legal world na si Attorney Bentacourt. Nito lang na ikinasal siya doon sa pamangkin na babae ni Governor Barcelo. Matatas na pagbabalita ng kanyang assistant upang agad na maintindihan ni Paloma. Naging malinaw naman yon sa pandinig ni Paloma. Nagliwanag ng mukha ng aktres nang marinig ng kanilang mga apelyido. Matunog yon kung kaya naman walang sino man ang hindi nakakilala sa kanilang pamilya sa bansa. Lalo na sa mga kagaya niyang meron ding sinasabi sa lipunan sa bansa. Kilalang kilala ni Paloma kung kaya naman napangiti na. Alright, papuntahin mo siya dito maya-maya at bibigyan ko siya ng nais nilang autograph. Tumangulang ang assistant na muling lumabas sa silid upang puntahan kung saan ang upuan ng anak ng may bahay ng mga Bentacourt. Sa kanyang paglabas ay pumasok naman ang isang lalaki nang makita ni Paloma ay sinalubong niya kaagad ito ng mahigpit na yakap. Tuwang-tuwa ang aktres na halos mapunit ang labi sa kanyang matingkad na ngiti. Matagal na rin kasi noong huli silang nagkita nito kaya sabik siya. OMG! Narito ka? Hindi makapaniwalang boses ito na kaagad na sinalat ang magkabilang pisngi ng lalaki. You indeed surprised me, Gaston. Dagdag nitong makikita sa mukha ang labis na galak sa presensya. Pagkakalaw na natawa ang gobernador at binigyan niya na ang dala niyang bouquet ng bulaklak na alam niyang favorite ng aktres. Umiwas na mukha si Gaston nang tangkang halikan siya ni Paloma sa labi. Ngunit hindi na yun ginawa pang big deal ng babae na hindi napalis ang saya sa kanyang mukha. Pabiro na lang niyang inirapan ng gobernador at kapag dakay nilapag ng bulaklak sa maliit na mesa. Kailan ka pa bumaba? Muling harap niya kay Gaston, na mewang na doon habang naninita.
Kaninang umaga lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin na bababa ka pala? Nagtatampo na ako. Akala ko papadala ka lang ng bulaklak. Hindi mo pinapansin ang mga message ko. Sobrang busy mo na naman ba? Nakakatampo ka? Paano ka pa maso-surprise kung alam mo na kaagad na pupunta ako? Tanong ni Gaston na tinungo ng bakanting upuan at prenting na upo na habang pinagmamasdan ni Paloma. Hindi na nito sinagot ang ibang katanungan ng aktres. Kaya nga sinabing surprise. Dapat hindi alam ng pupuntahan niya, hindi ba? Napanguso na si Paloma sa sagot na yun ni Gaston. Hindi naman maitagong kilig ng babae na walang ngimi nang lumapit na kay Gaston. Hindi siya itinaboy ng gobernador nang walang pakundangan siyang kumandong sa lalaki. Wala namang ibang tao doon kung hindi sila lang kaya walang problema. Yumakap na ang isang braso ni Paloma sa leeg ni Gaston kasabay ng pagpulupot naman ng isang braso ng gobernador sa maliit na bewang niya. Normal na rin sa kanila ang ganong tanawin. Kung makita mo sila ng assistant ay hindi na yun magtataka pa at magugulat. Sa paningin nito ay may namamagitan sa kanila. So, hanggang kailan ka nga dito, Gaston? Pagapang ng aktres sa mga daliri sa panga ng gobernador. Ilang araw lang, Paloma. Marami akong gagawin sa Baguio pagbalik ko. Alright, ilang araw lang pala. Kailangan nating sulitin ang ilang araw na yon, hindi ba? Makahulugan ng ngumisi na si Gaston na alam ng tinutukoy ng aktres. Let's see. Papungay na rin ang mga mata ni Gaston habang nakatingin na sa labi ng aktres. Sa kabilang banda, tumayo na si Nati nang makitang assistant ng aktres at sumenyas na sumunod sa kanila. Bitbit ni Nati ang isang bouquet na pinapabigay din ng kanyang ina para ibigay yon kay Paloma. Ayaw sanang dalhin yun ni Nati pero napilit na naman siya ng ina. Sikat ang artista kung kaya naman ang dami nitong bulaklak na natanggap sa labas pa lamang ng kanyang silid na kinaroroonan. May nasa basket at ang karamihan naman doon ay mga bouquet na kagaya ng kanyang daladala. Hindi na rin siya nagtataka. Saglit lang ha, mukhang may bisita yata si Miss Paloma sa loob. Nariyan ata ngayon si Mr. Barcelo. Mr. Barcelo? Umarko ng isang kilay ni Nati. Imposible na ang Mr. Barcelo na kilala niya yon. Dahil si Nati ang nauna kung kaya naman siya lang ang nakarinig noon. Hindi narinig ng kanyang kasamang hipag at kaibigan nito sa likuran na may ibang pinag-uusapan habang marahang sumusunod. Sinong Mr. Barcelo? Yung governor ba ng Benguet? Hindi na nakatiis ay tanong ni Nati. Nakangiting nilingon siya ng assistant at marahang tinango ang kanyang ulo. Papasok na sana ito sa loob na matigilan ng dahil sa kanyang naging katanungan. Hinarap na siya nito habang malapad ang ngiti. Oo, familiar ka sa kanya? Pinilig ni Nati ang kanyang ulo. Ayaw niyang aminin dito na may kaugnayan ng gobernador sa kanya. Tama ka, governor nga raw yun ng Benguet. Matagal na silang magkakilala ni Miss Paloma. Close friend, maybe? Hindi ko nga rin sure kung friend lang sila eh. Malisyosa pa nitong sambit na parang may ibang nais na ipahiwatig. Bagay na hindi nagugustuhan ni Nati. Kada may bagong movie si Miss Paloma, palagi nakasupport si Mr. Barcelo. Kung hindi siya nakakapunta, nagpapadala ng flowers na lang. Balita ko pa nga mailap yun sa babae pero pagdating kay Miss Paloma, wala siyang tanggi at arte. Tahimik lang na nakinig si Nati, may pakiramdam siya na gusto na lang niyang umalis. Kung sakaling nasa loob ang gobernador, hindi niya alam ang magiging reaksyon niya dito. Oo at wala naman silang relasyon pero ang pangit naman na maabutan niya silang intimate. Yun ang pilit na pinaparating ng assistant ng artista sa mga naging kwento niya. May relasyon ng dalawa kung kaya naman. Ganon sila ka-close. Bago pa man niya magawa yun ay kumatok ng assistant sa pinto. Hindi maintindihan ni Nati kung bakit kailangan pa nitong i-announce na nandun si Gaston. Sinira lang tuloy nitong lalong mood niya. Maganda na sana. Miss Paloma, nandito na si Miss Bentacourt. Kasama ko na po siya. Nito na walang sabi-sabing itinulak pa bukas ang pintuan. Sa loob ni Nati wala ring silbi ang paghingi niya dito ng permiso dahil sa ginawa nito. Miss Paloma, muling sambit nito habang namas tinulak na malakas ang pintuan ng silid na yon. Marahang bumukas ang pintuan at naunang tumambad ang nasa loob noon ng mga mata ni Nati. Nakapagpalit na ng damit si Paloma na mas adipina pa ang magandang hubog ng katawan. Hindi yun na nagpahati ng dibdib ni Nati kung hindi ang pwesto nitong nakakandong sa isang lalaki na kilalang kilala niya ang hubog ng katawan. Kahit na bahagyang natatakpan yun ng payat na katawan ni Paloma. Hindi siya maaring magkamali. Kawangis ng nilamukos na papel ang uso ni Nati na nahiwa ng milyong piraso.
Lalo nang bumaba ang mga mata niya sa nakayakap na braso ng lalaki sa bewang ng aktres. Sa puntong yon, parang binuhusan na siya ng malamig na tubig. Nahigit na rin niyang kanyang hininga. Kahit na sinong makakita sa kanilang anggulong yon, iisiping merong ibang namamagitan sa kanila. Tanga lang ang maniniwalang wala. Utu-utu lang ang aastang normal na gawain niya ng isang lalaki at babae. Miss Paloma, muling untag ng assistant, ngunit parang bingi itong humalingap pa rin kay Gaston. Nanghina na ang buong katawan ni Nati na makita ng kanyang mga mata na naglapat ang kanilang mga labi kahit na paniguradong naramdaman nila na bumukas ang pintuan ng silid. Umingit yon, kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit itinuloy pa rin ng kanilang lampungan. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng gobernador at nahuli niya ito sa akto. Sobrang sama ng loob niya. Sa mga sandaling yun ay gusto niya nang sugurin sila at hampasin ang bouquet ng kanyang dala upang maghiwalay. Ngunit hindi niya yun pwedeng gawin. Iskandalo yun, hindi lang kung hindi ng kanilang buong pamilya. Miss Paloma, mas malakas ang boses ng assistant upang kunin ang atensyon ng babaeng malantod. Sabay na napalingon ng dalawa sa pintuang nakabukas. Agad na inalis ni Gaston ang yakap sa katawan ni Paloma at tumayo ng tuwid. Guilty ang mukhang nakatingin ng mga sandaling iyon sa pintuan ng tanging nakikita lang niya ay ang mukha ng bunsong anak ng mga Bentacourt. Sa tindi ng palilisik noon ay para bang tatatari na siya ng pinong-pino. Hindi maintindihan ni Gaston kung bakit takot siya dito. Wala naman silang relasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpapasindak din. Natalia, nausal nito pero sapat lang sa pandinig ng governor yon. Masama ng tingin ni Paloma sa kanyang assistant na halatang naistorbo sa ginagawa. Ngunit agad din yung naglaho ng bumali ng paningin niya sa banda ni Nati na kaagad niya nakilalang tinutukoy na anak ng kanyang fans. May dala kasi itong bulaklak at pamilyar na rin sa kanyang mukha ng babae. Nasa likod niya na ang hipag na si Chris at ang kaibigan naman itong si Rina. Nakabuntot niya pa rin. Oh, hi Miss Bentacourt. Magiliw na tura na ni Palomang nahanap ng mata ni Nati. Nangindig ang labi ni Nati ngunit walang anumang salitang namutawi sa bibig niya. Lumapit si Paloma at siya nang nagkusang kumuha ng bouquet sa mga kamay ni Nati na tahimik pa rin at nakatikom ang bibig. Kinuha na rin niya ang pinapalagyan ng ina nito na autograph at mabilis na yung pinirmahan. Here you go. Pakisabi kay Mrs. Bentacourt na maraming salamat sa walang sawa niyang suporta. Salit-salita na naging tingin ni Krisa sa kanyang tiyuhin na tipag. Hindi kasi mawalang mga mata ng governor kay Nati na para bang may nais itong ipaliwanag sa babae. Sa hula niya ay bakang sina nandoon siya sa silid ng aktres. Lihim na napangisi si Krisa. Mukhang hindi na niya kailangang makialam sa kanila. Nang mapansin naman ni Gaston ang paninitig ng pamangkin, mabilis na siyang nagsalita. Krisa, nakabalik na pala kayo ng asawa mo galing ng honeymoon. Kamusta naman doon? Anitong obvious ni inibalang niya ang ihip ng hangin na parang biglang naging makapal sa loob ng silid na yon. Oo tito, sinamahan namin ni Rina si Nati. Ayos lang naman. Enjoy kami ni Nick na sobra. Namilog ng mga mata doon ni Paloma na binalingan ng pamangkin ni Gaston. Oh, hi! Lahat pa nito ng kamay sa harap ni Krisa upang magpakilala. Ikaw palang pamangkin nitong si Gaston. Pleased to meet you, Krisa, right? Masigla nitong dugtong sa unang sinabi. Mahinang natawa si Krisa at tinanggap na lang ang kamay nito nang matapos na yon. Tumango upang sabihin na siya na nga ang pamangkin ng lalaking kanyang kasama sa loob ng silid. Hello, pupunta ako sa villa niyo mamaya upang mangamusta lang sana. Biglang singit ni Gaston na hindi na makatingin kay Nati. Sa hindi niya malamang dahilan para siyang may kasalanang ginawa kahit nawala. What a coincidence! Entrada ni Rina na kaagad na amoy na may kakaiba sa mga kasama niya. Lumapat pang ngiti ni Paloma. Ang marinig na nandoon ang pamangkin ni Gaston. Nais niyang kunin ang pagkakataong iyon upang mas makilala at mapalapit na rin sa kanya. Minsan lang mangyari yon. Busy ba kayo? Bakit hindi tayo sama-sama na kumain ng dinner? May treat! Samahan niyo na ako. Imbita ni Paloma na para bang sa kanyang palagay hindi siya magagawang tanggihan ng mga to sa invitation. Kayo na lang. Hindi ako makakasama. Masakit ang ulo ko. Madrama na hawak pa ni Nati sa kanyang ulo kahit nang totoo wala talaga siya sa mood na makipaplastikan sa kanila. Gusto na niyang umuwi. Bibilang kita ng gamot sa sakit ng ulo, Miss Bentacourt. Agad na sabi ng sekretary ni Gaston na kakarating lang sa silid upang sunduin na sanang governor dito. May malapit na butika. Mahinang natawa si Paloma kung kaya naman nabaling ng atensyon ng lahat sa kanya. Uminit pang dugo ni Nati.
Gustong tanungin ng aktres kung anong nakakatawa sa sinabi niya ng secretary. Ikaw ha? May favoritism ka? Madalas sa sumakit ang ulo ko pero wala ka namang pakialam? Ni hindi mo ko inaalok, nabibilhan mo ko gaya ng pang-aalok mo dito kay Miss Bentacourt. Huwag kang bias ha? Pabiro lang yon na sinabi ni Paloma pero alam ng lahat na may ibang laman ng salita nito. Hindi na lang nila pinatulan kahit na punong-puno ng pagtitimpi sa kanya si Nati. Kung normal na tao lang ito, baka kanina niya pa pabalagbag na sinagot. Kaso ayaw niyang gumawa doon ng anumang iskandalo. May sarili kang assistant, bakit iaasa mo pa yun sa sekretary ko? Sigurado naman akong kapag nag-complain ka sa team mo, hindi ka nila makakayang tiisin, Paloma. Si Gaston na siyang bumasag sa katahimikan ng lahat na para bang may nakaka-offend na sinabi doon ngayon si Paloma.